Sige po, tayo ay makakaupo. So again po, sa pagtatalakay po natin sa buwan ng Hulyo, we are talking about loving ourselves. No? So pagmamahal sa ating sarili, gaya ng sinasabi natin, we cannot give what we don't have. We cannot love kung hindi naman natin kayang mahalin ang ating sarili. So today po, ang pag-uusapan natin is yung paano ba pagpapahalagahan. Bilang pagpapakita ng pagmamahal sa sarili ay pahalagahan natin ang ating sarili. So tayo po ay pinahalagahan ng Diyos kaya dapat po tayong magpahalaga. O, pinahalagahan, dapat pahalagahan. No? Yan, so yan po yung aking sermon today. Do you know that you are very important? Sino rito ang nakakaalam na napakahalaga niya? Napaka-importante. VIP. You are VIP. Very important person. Pero parang hindi natin tanggap kasi walang nasagot eh. Amen. So tayo po ay napakahalaga. Napakahalaga sapagkat kung natatandaan niyo yung preaching last Sunday, because you are wonderfully, fearfully, and wonderfully made by God. Buong ingat na nilikha ng Diyos. So kayo po ay treasured possession in the hand of God. That's why we sing, I belong to you. Really, we belong to Christ. So, yung pong ating pag-usapan is the original state of man na ano ba yung original na katatayuan ng tao that was being restored by the Lord Jesus Christ na isinulat ni Apostle Paul doon sa Ephesians chapter 1. No, hindi natin nailagay yung passage na yon. But we will be looking at that. So, ano ba yung mga pinagpapahalagahan natin sa buhay? Malaki po ang nagiging epekto ng mga pinagpapahalagahan natin sa buhay. Tama po. Sometimes we are acting on it, living on it. So, kung ito'y mahalaga, ito ay ating iniingatan. Tama po ba? Hindi lang iniingatan, kundi ipinapakita ang ating pagpapahalaga. Demonstrated yung pagbibigay natin ng value. So, gaya ng binanggit po na kanina, ang ating pong passage ay sa Genesis chapter 1, 26 to 28. Pero I just also studied yung Genesis chapter 2. Nung binabasa ko po ay pinag-aralan kong mabuti kung ano po yung para makita natin ng buong buo kung paano ba talaga, ano yung reason, bakit God, why did God created man in His image? No? So, we are created in the image of God. Amen ba? So, alam naman natin na ang scripture is really vocal. Talagang nagpapahayag na tayo po ay nilikha sa imahe ng Diyos. Pero ano ba yung imahe ng Diyos na doon tayo nilikha? No? Kaya the question is, ano ang dahilan at layunin ng Diyos sa paglikha ng tao na naaayon sa kanyang image? So of course, God will not create something that has no purpose and that has no reason. Although everything was created out of nothing except for the man that was created in the dust of the earth. So, yan po sa chapter 2, binanggit po yan. So, let us pray and allow God to minister in our spirit, commune to our spirit, give us this understanding para from that spirit, dadalhin ito sa ating kaluluwa para ito ay magkaroon ng will, magkaroon ng knowledge, magkaroon ng emotion sa puso natin. And eventually, makita sa lifestyle natin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Inihatid po kami ng inyong biyaya
sa dakong ito. Sa kabila po ng maraming kaabalahan, maraming pagkakasakit, o maraming mga aring magiging hadlang sa amin upang kami ay makarating sa lugar na to. Salamat sapagkat inihatid niyo po kami. Anong dahilan ay upang kami turuan, upang magkaroon kami ng fellowship as your body, upang ituro niyo sa amin ang mensaheng gusto po ninyong maintindihan namin, maunawaan. Hinihingi ko po ang patnubay ng Espiritu Santo na totoong guro na pinagmumulat magtuturo ng lahat ng katotohanan na nawa maituro sa amin at ang dalangin namin ituro sa amin ang katotohanan at ang katotohanan ito ang ipamumuhay namin at maaari ding maging source of our freedom. Salamat po Diyos. Purihin po kayo. In Jesus' name. Amen. So there are several reasons why God, as I study it, ano nga ba yung dahilan para likhain ng Diyos ang tao or the rest of creation? Is God lonely na kailangan niya ng kasama? Or nagtitrip lang ba siya para paglaruan ang kanyang creations? There is reason bakit niya nilikha. Hindi ang mga yon. Hindi yung siya ay malungkot. Kasi may kasama siya. Sabi niya, let us make man in our image. The scripture is using the pronoun as, determining that it is not singular. It is plural. Tama. Sa mga estudyante. No, ibig sabihin hindi siya malulungkot. Pangalawa, He is perfect God. There is no lacking in Him. Lahat ng emotions meron siya. Anger, joyful. Nalungkot ba din ng Diyos? In some instance, nalungkot siya sa tao. Pero it doesn't mean na nalungkot siya dahil wala siyang kasama. Nalungkot siya dahil doon sa nangyari sa kanyang creation. Diba? So ano yung maaaring dahilan? May tatlo po akong na-reflect po dito upon my reading and reflections na maaaring maging dahilan o pwede natin sabihin probable reasons na patunayang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao. Una, to possess His characters. No, para taglayin ng tao kasi nga kaya sabi, let us make man in our image, and in chapter 2 He made the dust from the earth and breathed on it, and this dust na tinatawag na Adam, di ba? Became a living being. A living being is a possessions ng character. Possessing personality. Possessing the soul, who was the mind, the will, and of course, the breath, which is the spirit. That every person is connected to God. No person is not connected to God. No? Kaya lahat po ng tao ay nagtataglay ng characteristics na to. Sa pag-aaral po ng theology, ang Diyos ay nagtataglay ng dalawang characteristics major. First is transcendental characteristics or yung quality and the immanent quality. The Lord share His immanent quality to possess the tao. Not the perfection of God, but the perfect creation of God. Man was created perfectly. Walang bahid ng pagkakamali ang Diyos. At yan yung dinesign at pinag-usapan natin nung nakaraan. Your image in front of God is perfect. Nakakaroon lang ng description dahil sa pagtingin ng tao. At ang pagtingin ng tao, wala pong perfection sa pagtingin ng tao. Lahat ay may flaws. And we are trying to measure other people with our measurement standards. At hindi mangyayari yon. But God created man perfectly. Nang walang pagkakamali. Why? Because He created, sabi doon, fearfully and wonderfully made. And then nilagyan ka ng personality
nagtataglay ng characters of God. That the immanent characters of God, hindi ang transcendent character katulad ng perfection, ng holiness, ng righteousness. Sa Diyos lang yon. At saka yung lahat ng quality ng pagiging omnipotent, omnipresent, omniscient, wala sa tao yon. But people are trying to nagawin yon. Somehow, nilagyan tayo ng knowledge ng Panginoon na napakataas. Inilagay kasi character, yung bahagi ng character ng Panginoon. That's why, sabi niya sa verse 26, let us make man in our image after our likeness. We read the scripture and there is no description na ang Diyos ay nagtataglay ng physical components. Particular sa Old Testament. Whenever they see God, ginagamit lang yung anthropomorphism para lang ma-describe, para magkaroon ng idea ang tao kung ano ang Diyos o sino siya. Kaya nababanggit ang likuran ng Diyos, naglalakad ang Diyos at nayabag ng Diyos, at saka yung mukha ng Diyos, that even Moses cannot look at the face of God. Kasi ang nakita niya ay liwanag. Walang description kung may ilong ba siya, may mata ba siya. Pero eventually, pwede naman that God can make Himself in this image katulad natin para magkaroon ng representation na lalo nating maintindihan. Pero ang sabi diyan, let us make man. Yung man po diyan, si Adam, is out of the dust of the earth. Invaluable thing. Siguro ayaw naman natin tumampot ng lupa. Pero ang description nga doon sa pag-aaral ng iba, parang pusali daw ang itsura. Kaya pala pag di tayo nakakaligo, lumalabas yung pusali. Pagka tayo ay naghihilod-hilod. Tama? Dinidikitan tayo ng alikabok at talagang tayo made from that. So, from a non-valuable item, become valuable man. Because we are created in the image of God. Kanina, sabi ko, kaya usap ko si Omri. Omri, alam mo ba ibig sabihin yan? In-explain ko sa kanya. Yan ka ko yung ang imahe dyan ay hindi yung physical appearance, but it is the character. Kaya minsan madalas sasabihin na, nako, patang to, siyang-siya ng tatay niya. Bakit madalas sinasabi yon pag nakakita ng matanda, itong batang to, siyang-siya ng tatay niya? Is it the physique ang sinasabi? No. It is the character ng tatay niya ang sinasabi. Yung kilos, the way ng pananalita, the way ng kanyang unti-unti, hanggang sa parang nagkakaroon ng resemblance. Kaya yung mga anak natin, hindi, mas pogi sila sa akin. But there are some features in that temples. Kasi anak ko sila. Ganon. So, at sabi yan, after our likeness. That's why, nung pinag-aaralan natin, it's not the physical appearance ang tinutukoy dito, gaya ng pagtuturo ng iba, na ang Diyos daw ay mayroong pang-upo o puwit. Bakit? Basa. Ito ang ginamit na verse. Likhain natin ang tao sa ating imahe. Ang tao ba may puwet? Yes. So ang Diyos may puwet. Maling understanding. Hindi ganon. But God can present Himself in this image, but He is more than this image. Naka nyo ba? Hindi natin pwede ikulong ang Diyos sa imahe ng tao. Kasi nilikha niya ang tao sa kanyang imahe. Hindi ang Diyos para magkaroon tayo ng understanding about in the image of man. No? So, ngayon, to possess characters. Kaya tayong tao, natututo tayo, tinuro ng Diyos sa atin ang pag-ibig. Kasi siya ay Diyos ng pag-ibig. Nagagalit tayo kasi katangian din ng Diyos ang galit.
Ano pa? Natutuwa ang Diyos kasi katangian ng Diyos ang matuwa. May dunong ang Diyos, may dunong tayo kasi character ng Diyos ang lahat ng knowledge sa Kanya nanggagaling. So every faculties that we have is shared to us by God because we are created in His image. Now, hindi po yan nawala kahit po nung magkasala. Nagkaroon lang ng distortion. Na-distort at hindi maintindihan ng tao ang kanyang sarili. Kaya, hindi niya mapahalagahan ang kanyang sarili sapagkat naghahanap siya ng ibang magpapahalaga sa kanya. But in the first place, we are valued by God. Out of the dust, si Adan, ginawa niyang human person. Nilagyan ng lahat ng components. Nilagyan ng lungs, nilagyan ng eyes, nilagyan ng ears, nilagyan ng lahat ng detalye ng buong katauhan niya mula sa dust para maging valuable kanya at maging possession ng Diyos. We are created in the image of God. Meaning, somehow, God will be resembled through His created humanity. God will resemble in His created humanity. Pero bakit hindi makita yon? Bakit wala pagpapahalaga ang tao sa kapwa niya tao? Because of sin. Nagkaroon ng distortion on that understanding. Kaya yung iba, parang wala lang. Pagka pumapatay ng tao, parang pumapatay lang ng animals na walang taglay na personalidad. Kung wasakin ng buhay ang isang tao, ang kapwa niya sa pamagitan ng gossip, sa pamagitan ng sasakit ng mga gawain at laglag at paninira, hindi niya iniisip kasi distorted siya. Kaya nagagawa ng tao na hindi magpahalaga sa kanyang kapwa. Hindi nakikita yung value that every person was created in the image of his Creator. Diba? So kaya nagagawa ng tao yon because of sin entered into the world. Kaya sobrang ginagawa ng tao, sarili lang niya ang gusto niyang pagpahalagahan. No, hindi niya nakita that every individual person has value before God. Then, another probable reason is to be fruitful and multiply His likeness. Kalagay po yan dyan. God blessed them and commanded them, be fruitful and multiply, increase in number. Sino ngayon yung mag-i-increase in number? The image of God. Right? So, pag dumadami yung images of God, bakit ko ginamit ang images? Kasi tayo na yon, hindi yun Diyos. Dumami, mas lalong magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng resemblance ang Diyos. May dahilan ng Diyos bakit inutusan siyang magparami. Ngayon, marami naman na tayo. Ilan yung survey sa population ng buong mundo? Ilang bilyon na tao na. So, hindi na ito commanded to us today. Nangyari na po ito. Pero, in the first place, there is and there must be na dapat tayo ay maging fruitful and multiply. Yung images ni Christ dapat ma-multiply sa mga tao. The image of God that is restored. Kasi wasak ngayon yung image. Kaya hindi ma-resemble yung katangian ng pagkalikha ng Diyos is because it is distorted by sin. Kunyari, mannequin na initan, na-expose kunyari sa konting apoy, ano magiging itsura niya? Matutunaw ang ilong, ano pa? Pwede ang lalaylay ang balikat, mawawala ng hitsura.
Pero andun pa rin siya. Tama ba? Unless, dadalhin uli yan sa apoy at ilalagay uli sa hulmahan para mailagay siya sa dati niyang kalalagayan. Ganun ang gagawin ng Diyos. At yun ang plano ng Diyos sa lahat ng tao. Tunawin uli sa kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagpapatawad, pamamagitan ni Kristo, at hulmahin sa imahe ni Kristo. Jesus is God. Amen? Now, every person, ngayon sa time natin, after the fall, will be reformed. And ilalagay ito sa imahe ni Kristo. Ano? But the command is to be fruitful and multiply in His likeness. Today, it speaks of mission, discipleship. Amen ba? At that time, literal, magparami kayo kasi para yung aking likeness, yung aking imahe, ang siyang mangangasiwa sa lahat ng nilikha ko. But today, it speaks of parang hindi na siya literal, kundi samaan na natin ng konting spiritual understanding. Kaya yan din na sinasabi ng Panginoon, be fruitful. Sa turo ng Panginoon, mamunga kayo. Diba? Sa John chapter 15. At paramihin ang mga alagad ko. Yan ang sabi ng Panginoon. Although, sa literal interpretation, hindi ito ganun ang interpretation. But, ano magiging significance natin today? Kung hindi na ito yung literal na pagpaparami, merong something God is commanded to His people today to multiply, to be fruitful in the likeness of Him. And that is sharing the gospel of the Lord Jesus Christ para dumami ang likeness ni Christ in the world at magkaroon ng maraming ilaw at liwanag sa sanlibutan. Amen ba? So, yan yung probable reason. Approvable. Talaga naman dumami sila eh. Pero masakit lang, dumami nung after the fall. No? Kaya, dumami din ang distorted likeness of God. At wala nang makitang imahe na perpektong imahe ng Diyos dahil sa pagpasok ng kasalanan, sinira ang image na to pero hindi nawala. Akanya? It is just like yung Israel, ruined ang kanilang wall pero hindi nawala ang wall. Ruined ang kanilang temple pero hindi nawala ang temple. What the Lord wants them to do is to rebuild it. To rebuild it. And Jesus came to do that. To restore the distorted image of God and then commanded yung kanyang mga alagad to be fruitful and multiply His likeness. Amen? So doon natin pagpapahalagahan yung mga bagay na nakikita na natin. Yan. And then, eto, sa verse 27, male and female, He created them. So, ano ibig sabihin? Sa literal interpretation, when they intimately doing the relationship, magpoproduce sila ng bagong imahe. Tama. But the problem nga ay hindi nangyari na male and female. Kasi naman ang sinabi doon sa chapter 2, it is not good for man to be alone. So, kailangan unang-una ang pag-create ng Diyos kay Eve is for companionship. But in the first place, they're also commanded, Lord, to create a family. At magkakaroon lang ng family pag may mother, father, and children. At hindi magkakaroon ng children ang parehong male. At hindi magkakaroon ng children ang parehong female. That is another distortion. That is the fruit ng distorted image of God. Binabago ang imahe sa orihinal na disenyo at paglikha ng Diyos. Kaya gustong magsama ng babae sa babae, lalaki sa lalaki.
hindi nangyayari yung purpose ng Panginoon eh. Hindi nangyayari yung dahilan ng paglikha ng Diyos. The very reason why God created man is to multiply His image. No? Para dumami ang kanyang imahe, na magre-resemble ng kanyang character, na magde-demonstrate ng kanyang karunungan, ng kanyang kahusayan. Despite the distortion, andyan pa rin siya eh. Taglay pa rin ng tao. Sobrang talino ng tao. And they are trying to attempt to be like God in their knowledge. Magtatagumpay kaya pag natuloy yung head transplant? Magiging matagumpay kaya ang head transplant? Yung ang katawan mo ay malakas, kaya lang clinically dead ka, papaltan ka ng isang ulo. Ayoko nga. Papaltan yung katawan mo, ililipat yung ulo mo sa iba. Tinatrabaho na yan ng AI. Tinatrabaho na ng technology. But the question is, will God allow it to be successful? Kasi head na yan eh. Yung mukha ang identity natin yan eh. Tama? Napagkakakilanlan tayo sa ating mukha. Hindi sa katawan. So, papatayin yung identity mo at ililipat sa iba. Will God allow this to happen? Binigyan ng katalinuhan ng tao pero they're trying to attempt something that is not given by God to them. Yung mga movie is an attempt. Katulad ng Chappie, kung napanood nyo na yun, yari sa mechanical na robot, tapos pwedeng ilipat ang kaluluwa sa kanya sa pamamagitan ng technology. Siguro sino nakapanood nun? Chappie. So kaya nung mamamatay na yung inventor niya, nilagay niya sa isang maliit na, ang tawag dito, parang ini-install, in-store niya yung kanyang soul. Tapos nung malapit na siyang mamatay, nilipat niya sa kanyang robot. So yan po ay modern a definition and description of reincarnation. Hello? Kala nyo movie lang siya. Pero may mga isinasuggest na pwede kang magpatuloy yung pagkatao mo, yung person mo, pwede magtuloy, ililipat lang sa robot. Yan na yun. Ang daming movies attempting to distort the mind of man para lang magpatuloy ang kanyang existence. Pero tinakda naman talaga sa tao ang mamatay dahil sa kasalanan. Kaya nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niyang babae, lalaki. Sa Tagalog ba ito ay babae at lalaki? Male and female? Kasi si Adan lang naman ang nagsabi ng salitang woman eh. At ang description ng woman galing kay Adan, Adyang. Na hindi kapareho ng pictures ni Adan. Nakuha nyo? So, people today is trying to create Adam pictures of Eve. That is of the image of God. Kasi binabago mo ang personalidad na nilikha ng Diyos sa'yo. Yan. So ulitin natin. Ang probable reason is to be fruitful and multiply His likeness. Yan talaga yung dahilan ng Diyos. Bakit nilikha niya si Eva at si Adan? Para paramihin ang kanyang images. At mas marami ngayon ang mga ngasiwa na images niya sa created things, the rest of creations. Hindi magagawa ni Eva at ni Adan pamahalaan ang the rest of creation. Tama? Kasi dalawa lang sila. Nasa Garden of Eden pa. Paano nasa labas ng garden? May 4 na river, di ba? Pishon, Tigris, ano pa isa? Euphrates. Binanggit niya sa chapter 2. Ayun.
And then, isang nakita ko rin po dito na sa chapter 2, probable reason is to have family that bears His likeness. Mag-create ng isang pamilya. At kaya nga sabi niya sa verse 24 ng chapter 2, therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast his wife. They shall become one flesh. Bakit at the early period of time ng Genesis chapter 2, binanggit na ang father and mother? Kasi nung isinulat ito, existing na ang family. Ayan. Kaya nabanggit yung salitang father and mother. At hold fast to his wife. Sasama sa kanya asawa, and they will become one flesh. And this one flesh is children. Our children. Sila ang kaisahan ng ating pagkakaisa, pagiging isa, ang anak. Kaya, hindi pwede na parehong lalaki, parehong babae. Hello? Hindi pwede. Because they will not become one flesh. They will not produce another image of God in the likeness of God. So that is distortion. Kaya tayo sa church, we are vocal in this. We are not supporting this. But we respect them. We love them. But yung magsasama ka as a family, husband and wife, hindi pwede yun. Because that is not the design of God. That is distortion to the design of God. No? Pwede magsama yung lesbian at saka gay. Okay lang. Kasal nyo, okay lang. Bakit? Nananatili din naman silang ganun eh. At si tatay, nagpapanggap na tatay, siya rin ang magiging nanay. Siya rin ang lalaki ang tiyan. At sasakit ang mga balakang. Tatay naman, patuloy sa kanyang parlor, tatrabaho para buhayin ang kanyang pamilya. Why? Pero hindi pwede na pareho ng gender. At it is a distortion from the design of God and the reason why God created a male and female to resemble His characters in one flesh, in children. Amen ba? So that is the reason why God, para lalong makilala ng mga tao, ng the rest of creation who God is. Para lalong ma-demonstrate. Kaso nga, because of sin, sa chapter 3, at ipinagtagubili ng Diyos sa chapter 2, sabi niya, man, you can eat all fruit-bearing trees here in the garden. No? But do not eat yung nagbibigay ng knowledge of good and evil. Ba't pinagbawal ng Diyos yun? Kasi wala pong kapasidad ang tao na maunawaan ang perfect goodness. Kasi limited po yung mind natin. God, limit yung kayang isipin natin. At ang madalas ang nagagawa natin, yung kabaliktaran. Kaya pinagbabawal ng Diyos na malaman yung knowledge na yon. Kasi hindi kayang i-comprehend ng tao ang goodness of God. So pag dumating ka sa limit na yon, anong magagawa mo? Kabaliktaran. Tama. Pag dumating ka sa limit of understanding the goodness, hindi mo na magagawa yun kasi hindi mo na alam. Ang magagawa mo yung kabaliktaran niya. That is evil. Kaya sabi ng Lord, huwag niyong kakainin. Huwag mong kakainin. Kasi ikaw din na mahihirapan. So, kung ito ang reason ng Panginoon, ano yung tatlong reason? Number 1, magtaglay ng katangian ng Diyos. Pangalawa, mamunga at dumami ang kanyang image o likeness at magkaroon ng isang sambahayan
Alam niyo, nung pinag-aaralan ko, ang sabi ng Diyos kay Adan, ay sabi ng chapter 2, then God took the man and placed it in the Garden of Eden and commanded him to work and take care of it. Basa niyo ba yan? Saan kinuha ng Diyos? Ibig sabihin, nung nilikha ng Diyos si Adan, wala pa sa Garden of Eden. Nasaan siya? Sa kamay ng Diyos. From the dust. And then he brought the man and placed it to the garden. Tapos andyan na lahat. Yung garden na to, yun yung kanyang limitations. Hindi ko alam kung hindi naman daw, nung pinag-aralan po ito, hindi naman talaga sa buong mundo. Kaya kayang pangasiwaan ng lalaki ang garden na to. Nako nyo. But it might expand. Okay nyo ba? Kunyari, wala pang mga halaman doon sa lugar na yon. So, ang gagawin ni Adan, magdadala siya ng buto, kasama ang kanyang babae, kasama ang kanyang mga anak, magtanim tayo. Dadami ng dadami. Ngayon, sino nagdadala ng mga buto? Mga ibon. Tutukain nila, lipat-lipat, tapos nalalaglag, tutubo pa rin siya. So, ano ibig sabihin ng Panginoon? Ano yung natatanging layunin? Ang isang determined purpose is to rule over all God's creations. That's why God gave us His image. May knowledge po tayo. May ability and skills and talent po tayo. Meron po tayong kakayanan na magpadami. Binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos. Binigyan din tayo ng mga pagkakataon ng panahon para pangasiwaan, i-rule over. Sabi diyan, ilang beses binanggit yung over the seas, birds in the sea, over the birds in the heaven, over this, and over living, crawling creatures. Every living creatures, God is to rule over. So, hindi kaya ni Adan yun. Tama. Mag-isa lang siya. That's why He created Eve. And then in His creation, gagawa sila ng sambahayan. Ang sambahayan nila magmumultiply, then yung kayang gawin ng 2 kamay, magiging 4. Yung kayang gawin ng 4, magiging 8. And kaya ng 8, magiging 16. Ang kaya ng 16, 32. And so on and so forth. Lalaki ngayon yung Garden of Eden. Hello? Kaso, dahil sa kasalanan, hindi nangyari yon. Sinarahan ang Garden of Eden. Wala silang dalang mga prutas. Ang sabi doon, pupungkalin mo ngayon ang lupa para tumubo at magtatanim ka out of the brows of your forehead, yung pawis mo, yung sweat mo. Diyan lalabas ang iyong produce na kakainin ng iyong pamilya. Tapos ikaw babae, sana hindi ka na mahihirapan, pagsakit ng tiyan, wah! Labas na si baby, baka wala na nga labor. Pero because of sin, nagiging napakadelikado sa babae ang magsilang ng imahe na nilikha ng Diyos. Becomes so difficult. Because of sin. And because of the image was distorted, of course, ruling over is also distorted. Tama. Magiging distorted din o pangit yung pangangasiwa dahil sa pagpasok ng kasalanan. Kaya ang ginagawa ng tao, sinisira niya ang nilikha ng Diyos. Ang mga bukid natin ngayon, ano nakatayo? Ano na itanim? Bahay, subdivision, kung ano pa. Puputulin ang mga punong kahoy sa kabundukan. Babagsak ngayon ang mga baha. Kasi pati yung pangangasiwa, distorted na sa pagpasok ng kasalanan. But, yan yung dahilan ng Diyos. Bakit niya nilikha? Para pangasiwaan. Hindi ibig sabihin na hindi kayang pangasiwaan ng Diyos. Right? Because He is God. He is all-powerful. In one word, nag-exist ang lahat ng bagay. Out of nothing.
Hindi ba kayang i-rule over? No, because we possess the image of God. And in His creation, tayo yung pangangasiwain ng Diyos sa Kanyang nilikha. Pero because of sin, it is all distorted. Kaya tingnan nyo ngayon, ang dating ilog Pasig nung araw, pwedeng liguan ng mga bata at makikita mo yung ilalim ng O ngayon, nire-restore ng kanilang pamahalaan pero hindi na yun babalik sa dating itsura niya. Kasi sira na. Kaya even si Apostle Paul, sabi niya, even the earth is groaning for redemption. Kahit daw ang mundo ay umiiyak na i-redeem na ng Diyos. Climate change, pollution, at kung ano-ano pa. Kaya nagugulat na lang tayo, biglang bumabaha sa Saudi. Disyerto, nagkakatubig. Diba? As ngayon, tag-ulan, ang init-init, tag-araw, umuulan. Nawala din sa ayos yung galaw ng mundo because of this distorted ruling over man. But, yun yung purpose ng Lord. And God blessed them and said to them, be fruitful, increase in number, fill the earth, and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over living creatures that moves on the ground. Kahit bulate, kasama sa ruling natin. So, wag niyong tanggalin yon, hayaan niyo lang sa lupa. Kasi siya yung magpubutas ng para makadaan yung mga tubig. Tama? Yan. So, another determined purpose is work and keep. Ito naman, His household. Sabi ng Diyos kay Adan, the Lord took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. That is His house. Nang isabihin, each of us was commanded to the Lord, by the Lord, at tayo ay membro ng family. Tama. Sino rito hindi membro ng pamilya? Lahat po tayo, may nanay, may tatay, may mga kapatid. Tapos pag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, then that is, we are to keep, sabi dyan, we are to work and keep it. Kasi yung image ng Panginoon ay magre-reflect, magraradiant o magkakaroon ng resemblance sa nilikha niyang sambahayan. But again, family today are distorted. Ilan ang records ng hiwalayan? Tapos ito pa yung mga politicians natin. Sulong ng Actually, sabi ng absolute divorce. Nung tiningnan po't inaral, walang reason pwede ka na mag-divorce. Walang grounds. Buti pa sa Amerika, may grounds na ganito, kaya may problema sa pag-iisip. Dito sa atin, wala. Gaano kadaming pamilya mawawasag? Gaano kadaming bata ang masasaktan? Because distortion ng sin. That's why they need restoration. Tama? This is the original design of God. Ang ganda ng disenyo ng Diyos, di ba? Napakaganda. Bakit niya lilikha ang tao? That's why dumating sa point na parang nagsisisi ang Diyos sa paglikha ng tao dahil sumobra ang kasamaan nila. Pero hindi niya tinunaw o ginunaw ng buong buo. Itinira pa rin si Noe at ang kanyang pamilya. Again, family again. Tapos ni-restore uli ng Diyos. Diba? Kasi malungkot sa Panginoon na yung kanyang disenyo ay mawasak. Then, the good news is this, pwedeng ma-restore ang tao sa original design of God. Ano ba yung findings sa Apostle Paul? Basahin lang natin. Nakalimutan ko yung verse. Sige. Hindi ko kasi nailagay yan Ephesians chapter 1. Sabi ni Apostle Paul sa verse 3,
Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessings in Christ. For He chose us in Him before the creation of the world. Doon yung purpose ng Panginoon. Andun na yung reason niya before the foundation of the world. To be holy and blameless in His sight. Dahil nasira, nawasak, na-distort ang image na to. So, from the foundation of the world, yun yung ginawa ng Diyos, pero nasira. Now, yun ang sabi niya, through the Lord Jesus Christ, we are blessed with heavenly realms with every spiritual blessing. He chose us from the very before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption of sonship. Kasi tayo po ay inihiwalay, inilayo. And through Jesus Christ, according to His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in one He loves, in Him we have redemption. Ni-redeem tayo. Through His blood, forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace, that He lavished on us. With all wisdom and understanding, He made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put in effect when the time reached their fulfillment, to bring unity all things in heaven and on earth under Christ. Restoration. Ang pagpunta ng Panginoon dito. I-restore ang original design. We become the bearer of the image of God, and that God is Christ. We will now become the bearer of the image of Christ because He has redeemed us and reconciled us to God. Pangalawa, tayo ay magpuproduce, magmumultiply ng images of Christ by sharing the gospel, the love of God. And demonstrating how God loves us, i-demonstrate natin sa mga tao. Yan po yun. So without Christ, then distorted ang image na to. With Christ, it is restored into the original design of the Lord. And we will also create a family. And God created this family, yung church. Ang church po ang pamilya ng Diyos. Kasi napakagandang i-desire at napakagandang makita na si nanay, tatay, ang mga anak nasa kawan ng Diyos. Sama na si lolo, si lola. Sama na mga kapatid. Napakagandang makita kasi disenyo yan ng Panginoon. Kaya ang unang dapat nating gawin, reach out our families. Yung pag tayo nagkaroon ng family day, kunyari, hindi nag-iisa ang isang tao. Kasama niya ang kanyang tatay, ang kanyang kapatid, ang kanyang nanay. Kasama niya ang kanyang asawa, kasama ang kanyang mga anak. That is the intention of God. Why He came on earth. Why Jesus came. Para i-restore yung original na dahilan at layunin ng Diyos para sa tao. Now, dahil tayo mga mananampalataya na, tandaan natin, in conclusion, ganito ang pagpapala ng Diyos sa atin. Binahagi niya sa atin ang mga karakteristik na taglay niya. Today, as a Christian, characteristic of His Son, Jesus Christ. Upang maging kaisa niya sa pagbuo ng community that bears His likeness. We are part of creating the community of the Lord Jesus Christ, which is the church. Hello. That bears His likeness, at upang ating mapangasiwa ang mabuti ang tahanan at to rule over the rest of His creation. Napakaganda ng tayong mga Kristiyano ay may drive ng clean and green.
Nagagawa ba natin yun? Madalas nga tayo pa nagtatapon ng basura kung saan-saan eh. And this creation, the rest of creation is also groaning for redemption. Mangyayari po yun kapag ginaalagaan natin ang ating, pinagpapahalagahan din natin ang ating kalikasan. Yung katabi ng bahay natin. Meron kaming bakanting bahay, lote, hindi naman amin. Pag nakikita ko, taas-taas na ng damo. Binubunot ko talaga kasi pangit tingnan eh. Parang hindi ka mapakali na yung katabi mong bahay, daming damo. May baka dyan pa lumabas yung kung ano-ano mga insekto at mga kwan. So, inaano ko, kaya lang ngayon, mag-uulan na naman, hindi ko na malinis, ang tataas na naman ang damo. So, ganun po ba? Kasi ilalagay ng Panginoon sa puso natin, pag si Kristo na nasa atin, na ni-restore tayo, magkakaroon na tayo ng pagpapahalaga. Dahil alam natin pinagpahalagahan tayo ng Diyos. Sobrang pagpapahalaga ng Diyos. No? So, lagi natin tandaan, ito ang katotohanan. In Genesis chapter 1 verse 31a, God saw all that He had made, and it was very good. Nakikita ba natin ang kapwa natin very good? Nakikita ba natin ang member natin very good? Unless we see this perspective, this truth, that all was very good. At kung tayo Kristiyano na, hindi na distorted ang perspective natin. Kaya ni-restore na ng Panginoon. Kaya ang nakikita natin, goodness. Hindi badness. Tama ba yun? May term ba na badness? Hindi na tayo naghahanap ng masasama. Ang nakikita natin mabubuti na kasi ni-restore na tayo ng Diyos. We are restored by the good God. And the goodness of God is in us. Hindi po tayo, ang toyo natin mawawala na. Alam yung toyo, 3 klase ng toyo na na-press ko ng Rasande. Sino nakaalala? 3 brand. Marca Piña. Lagi naghahanap ng fault. Daming mata. Dato puti. Magagalitin. Lagi may hawak na tabak. At sino pa? Silver Swan. Walang direksyon ng buhay. Lagi pa bago-bago isip. Parang swan. Pag lumalangoy. Pakending-kending. Di ba? Aalisin ng Diyos ang toyo na yan. Papalitan ng mineral water. Clear. Crystal. Mind, crystal spirit, because the Holy Spirit is given to us through Jesus Christ. Lagi natatandaan, this is the truth. God saw all that He had made, and it was very good. At ano ang implikasyon? Una, God valued man above all creations. That's why He was given the task to rule over it. So tayo din po, pahalagahan natin ang pinapahalagahan ng Diyos. Ingatan natin ang ating community. Ingatan natin ang paligid natin. Abulin natin ang mga daga. Sa bahay, nagugulat ako, lalaki na ng daga. Wala saan naggagaling yung mga yon. Nakasarapin to, may ganito. Ewan, ang gagaling ng mga daga, daming lusutan. Let us value what God has given us. And then, what God has valued, we must value. Kung yung pinagpapahalagahan ng Diyos, yun din ang pagpahalagahan natin. One of them is man. God valued man. That's why we value our fellow man. Pagpahalagahan natin sila. We must value our family just as God valued man in the Garden of Eden. Kailangan pagpahalagahan natin ang ating sambahayan. Gaya ng pagpapahalaga ng Diyos nang ilagay si Adan sa Garden of Eden. Work and care for it. Hindi lang po si mother, si father, ang magwo-work and care for it. Every member of the family must work and care for the family. Amen ba?
nanay, tatay, anak, ay magsama-samang mag-work together and care together because that is God's design, lalo na kapag tayo Kristiyano na. Amen ba? So mga Christian children, let us work together with our family para maging maganda ang disenyo ng Diyos sa tahanan. Now, in application, tinatanggap mo ba ang katotohanan na pinagpapahalagahan ka ng Diyos? Now, nakakatulong ba sa iyo na mabatid ang pagpapahalagahan ng Diyos sa iyo ay gano'n na lang? Grabe pala yung pagpapahalagahan ng Diyos sa atin. Ngayon, mag-isip tayo ng mga hakbang na gagawin bilang pagpapahalaga sa sarili na maaari mong ulitin sa iyong kapwa o kapatira. Sulat natin, ano kayang magandang gawin ko para mapahalagan ko ang aking sarili gaya ng pagpapahalaga ng Diyos? Ako po ay tatay. So, paano ko papapahalagahan ang pamilyang ito? Ako ay nanay. Paano ko papapahalagahan? Ako ay anak. Paano? Ako ay membro ng iglesyang ito. Paano ko pagpapahalagahan ang pinagpapahalagahan ng Diyos? At nilagay niya, nirestore niya yung image niya sa akin. Through my Lord Jesus Christ. At meron dahilan para mag-resemble ang karakter niya sa akin, para ulitin ko ang mag-fruitful and multiply ang karakter ng Diyos sa iba through me, at yung sambahayan ko ay maging resemblance ng sambayang dinisenyo ng Diyos. Tanggap ba natin? So, mag-isip tayo ng mga hakbang na gagawin. Sulat natin. Then, do it right away. Kasi sabi ng Scripture, do not merely hear the word, do what it says. Thanks for listening. Let us pray. Panginoon, salamat po sa mensaheng ito na alam namin na meron po kayong talagang gusto ituro sa amin. And this time, sarap isipin na we have greater value than over all creations. And this value resembles your character and kung paano namin pinagpapahalagahan ang mga nilikha nyo, ang sambahayan. Sapagkat kung ito po ay magre-resemble ng mga karakter ninyo, makaka-apekto po at magiging liwanag ito sa komunidad na aming ginagalawan. Eventually, mangyayari ang naisin po ninyo na lumawak ang Garden of Eden. Mas marami makikinabang. Salamat po, Diyos. Purihin po kayo. Pakidalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ngayon ay